nakaka-shock tapos nakakagalit, para ganunin yung isang aso. Kasi kita naman doon sa video na hinahabol niya pa yung aso. Masama ang loob ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS bunsod ng nangyaring pamamaslang sa asong si Kilua na isang golden retriever. Ayon kay PAWS Executive Director Ana Cabrera, malinaw na nakita sa video na hindi naman inatake ni Kilua ang lalaking pumatay sa kanya at sa halip ay ang suspect pa ang nanghabol sa aso. Bagaman sinasabing nakawala si Kilua na hindi namamalaya ng may-ari, binigyang diin ng PAWS na hindi ito sapat na dahilan para pagmalupitan at patayin ng suspect ang aso. Paliwanag ng PAWS, imbis na patayin, maaari naman sanang i-report sa kinauukulan gaya ng barangay o veterinary office sakaling may nakakawalang hayop. Ayon sa grupo, malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang pangyayari. Dito, malamang may galit lang siya sa aso, ginagantihan niya for whatever reason, and hindi po yun pasok sa self-defense. So, labag po siya sa Animal Welfare Act. Kaugnay nito, kasama na ang PAWS sa maghahain ng reklamo laban sa suspect alinsunod sa nakasaad sa Republic Act 10631 o ang The Animal Welfare Act of 1998. Tutulungan din nila ang may-ari kay Kilua sa aspetong legal. Sa ngayon ay nangangalap na ng mga ebidensya ang PAWS para mapatibay ang isasampang reklamo laban sa lalaking pumatay sa aso. Minsan kasi pag hindi po kami co-complainant, baka mapabayaan. Kasi ang PAWS po tutok lagi pag nagpa-file ng case. Hindi po kami bumibitaw hanggat hindi namin nakukuha yung justice for the animal. So definitely po, we are one with yung mga netizens na ask for justice for Kilua. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, maaring maparusahan ng 1 hanggang 2 taong pagkakabilanggo at pagmultahin ng hanggang 100,000 pesos ang sinuman na mapatutunayang nagmamalupit at pumapatay sa mga hayop. Samantala sa ilalim ng batas, mas mabigat ang parusa kapag ang nagmaltrato o nagmalupit sa hayop ay isang opisyal o kawani ng pamahalaan na may pagkakakulong ng 3 taon at multa na 250,000 pesos. Nauna nang sinabi ng Batu Municipal Police na iniimbestigahan na nila ang insidente. Labis ang pagdadalamhati ngayon ng pet owner ni Kilua sa sinapit ng kanyang alaga na itinuturing niyang anak. Muli namang nagpaalala ang PAWS sa mga pet owner na maging responsable at huwag hayaang makalabas ng bahay o magpagala-gala sa kalsada ang mga alagang hayop. Walang asong gala kung walang taong pabaya. So, karamihan sa Pilipinas, maraming stray dogs dahil maraming irresponsible pet owners. Hindi naman basta sumulpot ang mga stray dogs ng walang dahilan, di ba? So, ang dahilan nun ay tao. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.